1 out. Init. So yun guys, nakita natin yung kaganapan, no. Hindi man natin alam yung mga nangyari diyan, no. So pero alam nyo, mahirap naman talaga yung trabaho ng referee din, no. Hindi rin naman talaga din sila perpekto, no. Lahat may mga pagkakamali. Pero dumating sila diyan para gampanan yung trabaho nila sa game. So kailangan natin irespeto kung ano yung mga hatol nila. At kung meron naman silang mga kamalian, pwede naman natin silang kausapin ng maayos. At saka wala naman yung mga yan kinikilingan, no? Wala naman silang kinakampihan pagdating sa mga laro. At tinatawag lang nila kung ano yung nakikita nila. At hindi rin naman natin kilala yung mga dumarating na referee. Hindi natin alam kung ano yung background nila. So nakita nyo naman sa part na yan, no? Na papalag talaga yung referee. So kaya ingat-ingat lang din tayo. Dahil hindi rin natin kilala yung mga taong dumarating na nagre-referee sa atin. So kung may mga concern kayo naman, binibigyan naman ng mga referee yan ng pagkakataon para magtanong kayo para masagot yung anumang katanungan ninyo in the proper way, no? So yun, basta lagi lang natin tatandaan na irespeto natin yung bawat isa. Player ka man, referee ka man, coach ka man, maging proper way sana yung pagtatanong ninyo. Huwag tayong galit lagi, no? Yan, nagkakaroon ng intense pagdating sa game. Pero napakahaba ng mga pasyensya na ginagawa ng referee. So kaya dapat ganun din ng tayo, mga players, mga coaches. So habaan din natin. Siyempre doon, irespeto natin yung bawat isa, no? Yun yung pinakamahalaga. At ilabas din nyo yung galing ninyo at hindi yung init ng ulo. Yun yung pinaka-importante din, no? Yes, may mga physical yan, pero dyan lang sa loob ng court. At kung ano yung itawag ng referee, eh syempre, yun yung nakita niya, kaya yun yung tinatawag. So yun lang, lagi natin tatandaan, maging kalmado para maging maayos pagdating sa laro. So yun lang, maraming salamat and God bless.